Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na siya with everyone. So, totoo kaya ito? Totoo kaya ito mga binbulgar ni Senator Amy Marcos na sa loob ng 2026 budget, meron doong 10 billion pesos allocated para sa impeachment case ni Bibi Sara, para pamigay daw sa mga pipirma sa impeachment ni VP Sara. Uy, grabe naman, pinaghandaan talaga daw di umano ang impeachment ni VP Sara kasi ito na ang last round, posible mga kabibig. Kasi malapit na ang 2027 at 2028. Ilang taon na lang? Dalawa. Let's not count this year. So, 2 taon na lang. May bago na tayong presidente. At kailangan daw nilang ma-impeach si VP Sara kasi kung hindi ma-impeach, tatakbo talaga yung presidente at kung manalo si VP Sara, patay kayo diyan. Yan ang ngiti ng ng gigigil na talaga, grabe mga kabibig, no. At grabe si Senator Amy Marcos, hindi talaga natatakot si Senator Amy Marcos. Talagang binulgar na talaga niya na may mga porks, may mga baboy sa budget ng 2026. Pero sabi naman ni Tito Sen, ito daw ang pinakamalinis na budget so far. Woo! Tito Sen, ilang taon ka na naging senador, ilang termino mo na naging senador, ngayon mo lang nasabi yan. So yung previous na mga taon na naging senador ka at naging membro ka ng BICAM committee, hindi yun malinis. Ngayon lang sasabihin mo na ito ang pinakamalinis na budget ang 2026. Grabe ha, napakasipsip naman, Tito Sen. Yun kabibig. So, merong mga pabulgar ni Senator Amy Marcos na mga interviews na ngayon, talaga no, after nag-sign si Marcos sa BICAM report, naku, naglabas talaga si Senator Amy Marcos ng kanyang video tungkol sa mga budget na kinaltasan at yung budget na dinagdagan, bilyones ang dinagdagan. Katulad ng DOTR, Department of Tourism, from 500 million naging 1 billion ang budget for 2026. Kumpara sa OVP na hindi man lang nakaabot ng 1 billion. So sino ngayon ang madaming mga programang nagawa? Ang Tourism, Department of Tourism ni Frasco or ang OVP ni VP Sara? Sa panahon ng sakuna, sino ang unang palaging always on the ground? Sa panahon, itong sabi nga ni Senator Amy Marcos, Department of Tourism, nga ang kanyang achievement. Wala man lang silang achievement. Halaka. So ito kabibig ha, una nating pakinggan ni Senator Amy Marcos sa isang interview. Grabe. Senator Amy Marcos, sige, iyagyag mo na lahat. Let's watch this video. Higit sa lahat, talagang lumobo yung MAIFIP. Naku, yung MAIFIP. Bonggang-bonggang ayuda to death. Ano ba to? Puros ayuda. Pati yung sa agriculture, may bago ngayon. Never heard to ha. Sumulpot lang to sa BICAM, kaya naghihiyaw kami. Presidential Assistance to Farmers. Nako ha. Wow. Biglang sumulpot, tumataginting na 10 billion. Saan kaya mapupunta yan? Tinatanong ko nga, may extra 10 billion na ayuda. May AIX na, may tupad na, may MAIFIP na, may kung ano-ano pa. Meron na naman bago. Ito na naman, Presidential Assistance to Farmers. Di natin pinagkakait ang tulong sa magsasaka kasi talagang malubhan ang sitwasyon nila. Pero ang tanong, sino na naman magbibigay niyan? Alalahanin, may impeachment, aray ko, higit sa lahat, may dalawa na namang election, ang farm, at saka barangay election, baka naman na yan ang tumutulak sa kung ano-anong giniling na baboy dito. 10 billion pork na sumulpot lang sa BICAM gagamitin sa impeachment. Bakit hindi ito na veto ni BBM? Bakit hinayaan nga itong mga kabibig?
Kailangan ba talaga yan? May Department of Agriculture naman tayo. May mga programa naman ang Department of Agriculture para sa ating mga farmers. Bakit biglang sumulpot? Bakit wala man lang aksyon yung BICAM Committee diyan sa Kongreso, sa Senado? Tama ba ang hula ni Senator Amy Marcos na ito ay pangsuhol para pumirma sa impeachment na naman? Another impeachment suhol na naman to, kabibig. O eto pa, ang daming mga pasabog ni Senator Amy Marcos sa mga interview. Hindi na talaga nagpapaano si... Ito mga kabidahang hintay na Senator Amy Marcos. Ito na. Magkano po ba talaga sa tansya po ninyo? So, it's been described as soft pork. Magkano po ba talaga sa tansya po ninyo ang soft pork sa budget na ito? Well, marami kasi dyan na sinasabing soft pork. May talagang out and out pork, yung mga ayuda. Siyang katerba kasi yung ayuda eh. Ang dami. Kaya nga... Ito, ang soft pork, ayuda pang impeach kay VP Sara. Kumbaga, mag-aambag-ambag ang 32 million na bumoto kay Inday Sara ng tax para i-impeach ang binoto nila. Teka, parang ginisa kami ng taong bayan, sarili naming mantika. Pati taong bayan, binababoy ang budget pala, hindi para sa taong bayan, para sa bulsa ng swinilduhan ng taong bayan at sa impeachment ni VP Sara. Nagtataka ako, ba't ganyan kadaming ayuda? May eleksyon na naman ba? Pero kung tutuusin, unang-una may eleksyon ng BARM. May eleksyon din ng mga barangay kapitan natin. Kaya huwag tayong makakalimot. And of course, alam naman natin, may schedule daw. The charges will be filed January 15. Babaklasin sa February 1 ang ICI. And by February 6, ayan na, dan. Alam na natin, impeachment, ayan na naman, umpisahan na naman. O, yun ha. Klarong-klaro sa bibig ni Senator Amy Marcos ha. Yung mga impeachment. Nako! Sara Duterte, pag ano ka na, tawag sa mga bashers, ito na ang katapusan mo, Sara. Katapusan talaga. Ito pa. It's certainly the sneakiest. Kumbaga, yung pork, tinadtad-tadtad, pinarte-parte, at binahabahagi, pero kahit giniling pa yan, ang pork, baboy pa rin. Kaya very fatty po ang budget natin. We can see that as commented by so many, unang-una, the foreign assisted projects, which are the large projects that we so direly need. In DOTR, for example, yung mahiwagang traffic, nako, ikaw, lumalagari ka, Karen, mula Makati hanggang Quezon City. Yung Metro Manila subway, wala ng pag-asa. Yung North-South commuter train, wala na rin sa DOTR. Also, we have the DPWH, the big projects there, the Metro Manila pumping stations, na alam naman natin, wala nang pag-asa rin. Yung Malabon, ang Caloocan hanggang sa Navotas, parati na lang binabaha, konting ulan, pati Senado, pambihira. At saka yung mga tulay, Cavite to Bataan. So this huge infrastructure projects that garner enormous commitment funds. Nagbabayad tayo dyan para lang hawakan yung pera. And syempre, nakakahiya. Parang naging balasubas ang Pilipinas, ayaw natin magbayad. So all these funds have been set aside. And ano ang linagay? Ito na nga ang mga porky. Ito na yung mga giniling na taba na mula sa mga FMR. Ayan, very nice. Ako talagang advocate for agriculture, and yet itong FMR, Farm to Market Road, more than double. Ibig sabihin, talagang naging farm to pocket road kaya. At saka yung mga ayuda, kadami-dami namang ayuda. Ano ba nangyari? At ako hindi ako against ayuda. We know that everyone needs a helping hand, particularly when there's a storm, a disaster, man-made or otherwise. Certainly, everyone needs a leg up. And yung AIX tupad, kaya lang, bakit lumobo ng ganyang kalaki? Higit sa lahat, yung sa may sakit ba, yung maifip ng DOH, pinaglalaban ko noon, sana ibigay na lang sa mga local hospital. Tagal kong governor, naghihikahos lahat ng local hospital. Bakit ibibigay na naman
per district sa mga iba't ibang politiko. At ang Pilipino ba, kailangan lumuhod sa politiko para maging, para magamot, para makapasok Correct. sa ospital, Correct. para makalabas ng ospital. Parang sa akin, hindi yata tama yun. O yun, kabibig, narinig nyo ha. Narinig nyo ang reaksyon ni Senator Amy Marcos. So, panoorin natin, balikan natin ulit ang video ni Senator Amy Marcos na talagang in-explain niya ang laman. Yung giniling na baboy, grabe. Giniling na baboy kung saan, ay nako, para tayong ginisa ng ating sariling mantika sa ginagawa ng mga politikong ito. Buti na lang talaga may Senator Amy Marcos tayo na magbibigay sa atin magre-report sa atin, magbibigay sa atin ng komprehensibong nangyayari sa budget ng Pilipinas. Ito na. For today's video, bibili tayo ng pork kay Aling Luz Biminda. Aling Luz, magkano ba ang baboy ngayon? Panoorin lang yung po, kabibig, Manang. panoorin yung Swak sa budget mo. Speaking of budget, minsan naisip ko, kaya siguro tinawag na pork ang pork barrel dahil madalas talaga naman binababoy lang ng ilang mambabatas ang pondo natin. True to life story. Ang pondo, parang karne. Tinatagtad, pinaparte-parte. Tama ka dyan, ate. Pag malalaki ang tipak, mahirap isilid. Parang pork barrel. Kaya ang ginagawa, hinigiling. Para di halata, Para mas madaling sibain. Itong isang to, parang kinaltasan. tinimbang, ngunit kulang. Ito, DOTR, Foreign Assisted Project. Sa original, nasa 121.5 billion. Pagdating sa budget, 49.2 billion na lang. Ay, parang sinigang na walang sabaw. Tama, 72.3 billion ang binawas. Binawasan ang para sa Metro Manila Subway. Yung North-South Commuter Train, tanggal din. Pondo sa transportasyon, binakulaw. Kaya ang bansa ang kupad ng galaw. Ayan na naman. DPWH Foreign Assisted Projects, kasama na dyan yung mga pumping station ng Metro Manila, Pasig Marikina Spillway, yung Cavite Bataan Tulay, Negros na mga tulay. Nako, 70 billion sa original, naging 17 billion na lang ngayon sa budget. Kaya konting ulan, baha. 52.3 billion ang nawala. Kaya ang proyekto, matabang. Parang sinigang na lasang nilaga. Parang adobong maputla. Pero syempre, kung may kaltas, may dagdag. Wow! Farm to Market Road. Nung dati, 16 billion. Eto na, 33 billion. 17 billion ang nadagdag. Nako ha? Farm to pocket na yata yan, manang. Uy, ano to? Presidential assistance to farmers daw. Wala naman to sa plano, zero. Nako, sa budget, 10 billion. Isipin mo, ito naman, tupad. Lumaki ng todo-todo. Dati, 14 billion to. Isipin mo, naging 25.3 billion. Dinagdagan, 10.8 billion. Say mo, eto, ano naman to? Ang mahiwagang AIX ng eleksyon ng DSWD. Dinagdagan mo naman ng 36.8 billion. At ang ngayon, jackpot, 63.895 billion. Laban ka, maipit ng DOH. Naku, nakakatulong nga sa tao Maninikluhod ka naman sa mga politiko. 51.647 billion. Eto, LGSF, Local Government Support. Okay sana yan. Pero eto na naman, palakasan, 57.872 billion. Wala na tayong maasahan ng mga tulay, wala ng mga kung ano-anong kalsada, wala nang lahat. Ma'am, ang daming giniling. Para saan? Sa bola-bola? Tama! Ang pondo natin, ginigiling. Para ang tao, bula-bulahin. Small
Business Corporation, binawasan ng 500 million. Nako, tulong sana ito sa maliliit na negosyo katulad nito. Maliit na negosyo, tapyasado? Kaya atrasado. Samantalang ng DOT, nako, 500 million sana. Ginawang 1 billion doble. Kahit zero naman ang performance. Mas pahal pa ang poster at slogan kaysa serbisyo sa bayan. Correct. Ang timbangan ng bayan ay di nagsisinungaling. At ang pork, kahit gilingin, baboy pa rin. Eh bakit ba kasi ginigiling? Eh, hindi mo ba napansin ang suot ko? Color peach. Ginigiling para pagulungin ang impeachment ni Inday. Diyos ko, day. Yun, mga kabibig. Nakita nyo na ha, yung mga eksklusibong mga parinig ni Senator Amy Marcos at share ng kanyang nalalaman. So ito pa kabibig, oh. May si Senator Amy Marcos, meron siyang itong kanyang statement, mga kabibig. Kita nyo ba ang statement ni Senator Amy Marcos? Sige, basahin natin. Statement ni Senator Amy Marcos, mga kabibig. Basahin natin. Oo, 10 billion. Laking budget nila. Ito, SIRM, giniling at binaboy ang 2026 budget. Giniling at pinira-piraso, ganito nilarawan ni Senator Amy Marcos ang sinapit ng pondo ng bansa para sa taong 2026, kung saan ang mahalagang proyekto ay tinapyasan habang ang mga piling pondo ay pinataba. Pag malalaki ang tipak, mahirap isilid. Parang pork barrel, kaya ginigiling para hindi halata kung sino ang binubusog at sino ang pinapatay sa gutom, ani ng senadora. Ayon kay Senadora Amy Marcos, hindi aksidente ang malalaking bawas sa mga proyektong kritikal sa bansa. Mula 121.5 billion, bumagsak sa 49.2 billion ang pondo para sa foreign assisted transport projects, kabilang ang Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway. Hindi ito pagtitipid, pagkatay ito. Tinanggal ang tren, kaya ang galaw ng bansa, kupan. Hala. Ito pa. Ganito rin ang sinapit ng flood control at mga tulay. Halos nilagas ang pondo ng foreign assisted projects ng DPWH. Kaya aniya konting ulan, lubog agad ang mamamayan. Baha ang realidad, pero tuyo ang pondo. Tapos magtataka kung bakit galit ang tao? Dagdag ng senadora. Habang mamalaking kaltas, may mga pondong biglang lumobo, may mga programa dati zero o barya, ngayon jackpot sa budget. Tinuligsa rin ng senadora ang pagbawas sa tulong para sa maliliit na negosyo habang may mga ahensyang nadoble ang pondo kahit zero naman ang performance. Halatang halata, may pinapaboran ang alokasyon ng ating pondo. Sinasakal ang mga maliliit at pilit na pinapayaman ang mga walang namang ambag. Ginigiling ang budget para sa tao, bula-bulahin, pero tandaan, ang timbangan ng bayan hindi nagsinungaling. At ang pork, kahit gaano pagilingin, baboy pa rin. O, yan ha, yan ang statement ni Senadora Amy Marcos. So ano ang inyong komento tungkol dito? Tama lang ba ang obserbasyon? Hindi ito obserbasyon kasi this is true eh. Nakita ni Senadora Amy Marcos ang budget, nabasa niya, at naramdaman niya na this is so unfair para sa mga taong nagbabayad ng buwis, tapos lumobo ang mga budget ng ilang ahensya nga, zero naman ang achievements. Kabibig, ano sa palagay niyo? Comment down below. Grabe no, 10 billion posibleng gagamiting pera para pang suhol, para pang under the table, para pang bigay, para pumirma na naman ulit sa bagong impeachment ni BP Sara. Grabe, nakakawinda. Tayo ang nagbabayad ng buwis, tapos yung 32 million na bumoto kay BP Sara ang nagbayad ng buwis, tapos yung pera nating binayad, yun ang gagamitin para pang tapal, para pang suhol sa mga
pupipirma sa impeachment case ni BP Sara. Ano sa palagay niyo, kabibig? Tama ba ito? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Yun lang, kabibig. Bye everyone. See you next time. Grabe. Hawindang.